Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pahawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng Nobyembre at atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagninilay para sa kapisahang ito, akin po munang babalikan ang ilan sa mga nangyari sa ating pong ebanghelyo sa linggong ito. Nung Lunes, ang sabi sa ating ebanghelyo tungkol sa usapin ng kung ano ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Ang sabi ni Kristo, ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Noong Martes, ang sabi sa ating ebanghelyo, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. At pagkatapos noon, kanyang ipinakilala ang pangapangalan ng 12 tinawag niyang apostol. At pinaalala ni Jesus noong Miyerkules, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. At noong Huwebes, muli sabi ni Kristo, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad. Ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Ito yung tagpo kung saan sinabi ng mga Pariseyo sa kanya na umalis na siya doon dahil binabalak siyang ipapatay ni Herodes. Kahapon, Biyernes, ang tanong muli ni Jesus na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? At ngayon, sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito ng mga banal, ang sabi ni Kristo, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo
ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. At ito ang mga naging karanasan ng mga tinatawag nating mga banal. Ilan po sa mga tao at maging yung mga hindi kilala, mga kilala natin yan, ilan sa mga estatwa, mga imahin ng mga santo natin, ng mga banal, na sila rin ay naging tao katulad natin, pero sila ay nagsikap na maging tapat sa pananampalataya sa kabila ng mga kasinungalingan, mga pag-uusik at pagpapahirap na kanilang naranasan. At tunay nga na mapalad ang mga taong hanggang sa dulo, no? Sa simula hanggang dulo, sila ay nananatili sa ating Panginoong Hesus Kristo. Nananatiling tapat, nananatiling may kababaang loob sa mga kagustuhan ng ating Panginoon. So ito, unang araw ng buwan ng Nobyembre, ito ay araw ng kabanalan. At kaya naman natin maging banal sa tulong ng biyaya at awa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung sa tao lang, sa sarili niyang lakas, mahirap ito. Dahil kung tayo nga lang, di ba, ayaw natin maghirap, ayaw natin maging mahirap. Kaya nga marami sa atin, kahit kumapit sa patalim, kahit kumapit o magpagamit sa mga tao para lamang makaranas ng kaginhawahan sa mundong ito. Kaya yung pamamaraan ng mundo, ang ating sinisikap na isabuhay. Ilan na lamang no, sa mga medyo praktikal na mga napapansin natin ngayon kapag ang November 1 o araw ng kabanalan, dapat natin itong para bang mas pinahalagahan na pagsikapan natin kahit isang araw man lamang na mapagnilayan at matularan natin ang ilan sa mga naging buhay ng ating mga santo. Pero ang nakakalungkot lang, yung realidad, kapag araw ng Nobyembre, unang araw, actually, pagsalubong pa lang ng unang araw. Kaya nga, Halloween, All Hallows Eve, sa gabi, bago ng araw ng kabanalan. Pero anong ginagawa natin? Kademonyohan. Maraming mga barangay natin ngayon, nakikiisa din, nag-o-organize ng mga katatakutan. Imbis na mag-organize ng kabutihan, ng kabanalan, anong ino-organize? Mga kademonyohan. At tuwa tayo. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakiisa na ang bahay ninyo gawin ninyong bahay ng mga maligno, bahay ng mga kung anumang mga elemento. Pagkatapos, Father, pakibless naman yung bahay namin kasi may nararamdaman po kami. Diba? May mga ganyan. Magpapabless kayo ng bahay para manatili at tinihiling natin sa Diyos, manatili na wala ang kabanalan, ang presensya ng Diyos. Pero tayo din mismo ang nagtataboy ng presensya ng Diyos sa paglalagay natin ng mga kademonyohan. Kaya ang mga demonyo tuwan-tuwa. Di ba? Wala nang effort ang demonyo ngayon. Tandaan niyo po, dati hirap na hirap silang kunin ang tao. Ngayon hindi na kasi ang tao mismo ang nag-iimbita sa mga demonyo. Nag-i-struggle na nga tayo. Di ba? Paano natin malalabanan yung tukso? Pero ngayon ay parang close friend, welcome lahat ng manananggal, lahat ng uri na nakakatakot, maligno, tiyanak, welcome. Di ba? Bibigyan mo pa ng candy yan. Pero di ba parang ang dali, di ba no? Ang dali sa atin
ituro sa mga bata yung ito si Satanas, o dapat ganito itsura ha, dapat ganyan. Pero yung bihisan mo ng santo, walang alam. O itong damit ni Santa Teresa ha, o ito ang damit ni Padre Pio ha, o ito ang damit ni San Francisco ng Assisi. Wala. Kasi hindi nga natin alam ang buhay at pamumuhay ng mga banal. Pero yung buhay ng mga demonyo ay memorize natin. Tandaan ninyo ha, sa mga nag-ayos ng kanilang mga bahay para i-welcome ang mga evil spirit, magpa-party kayo. Pero diba? Isipin nyo din, nitong linggong ito, lagi natin nalalaman o pinapaunawa sa atin paano harapin ni Kristo ang mga Pariseo at ipaalala na common sense naman. Kailangan natin ng common sense. Hindi pwedeng ay happy-happy, saya-saya. Alin dito? Sige, magpakasaya tayo ngayon, pero pagdating sa impyerno, walang hanggang buhay. Pero kung pagsisikapan natin maging matiisin sa buhay na ito na nananatili sa Diyos, may kaginhawahan. At yung sabi nga ni Kristo, magalak kayo dahil kayo ay malaki ang inyong gantimpala sa langit. Huwag natin pong i-entertain yung mga pamamaraan ng mundong ito na sa panlabas, masaya sila, nagpa-party, pero dito lang yan. Kasi yung katotohanan, pagdating sa impyerno, hindi ka na makakapagsaya dahil sa abot ng iyong makakaya, gusto mong takasan ang lahat ng uri ng pagpapahirap, pero hindi mo na yan matatakasan. Ulitin ko po, ang araw na ito ay araw ng kabanalan. Ginugunita natin ang mga nagtagumpay sa hirap, sa tindi ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sila ay nagtagumpay at tinatawag na natin mga santo, mga banal, mga tumanggap na ng gantimpala at nasa langit na. So, kaya sikapin natin ha. Huwag kayong mainggit sa mga kapitbahay ninyo ha, na ang daming candy. Huwag kayong mainggit sa mga kapitbahay na yung bahay nila inayos. Dahil kung tutusin, kahit hindi mo ayusin, pag dumaan ka sa bahay nila, ang lungkot naman ng bahay nito. Kung hindi man malungkot, parang ibang espiritu ang naririto. Siguro sa mga susunod na araw, maraming pupunta ng simbahan sa opisina, Father, pa-bless naman ang bahay namin. Kayo yan Kayo nag-imbita Imbitahan ninyo ang presensya ng Diyos para manatili ang kabanalan sa bawat tahanan. Amen.